O ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo doon sa panibagong kaso na sabi bukas magwa-file ng criminal raps yung isang citizens crime group na kaalyado ng mga Duterte. Ang gustong ikaso si Martin Romualdez at duwang iba pang mga congressman for the alleged budget insertion. Una po yung kaso final ng grupo ni Digong sa Supreme Court. Yung sa budget, gustong ipadeklara na unconstitutional yung GAA dahil sa mga aligadong blank items. Parehas po ang purpose, mga kababayan nito. Diversionary tactics nila para mawala po yung atensyon ng tao sa impeach Sara. Napakalinaw po. Ito yung balita kahapon. Just in. Non-government organization Citizens Crime Watch together with Duterte allies, ex-House Speaker Bebot Alvarez and PDP senatorial bet GB Bondoc to file criminal raps versus House Speaker Martin Romualdez and two other congressmen over alleged 241 billion budget insertion. Bukas po nila ipafile. Yan ba? Nililigaw po yung ating mga mamamayang Filipino. Nililihis nila sa napakaseryosong kaso ng impeachment. Gusto nilang pag-usapan, hindi yung impeachment cases laban kay Sara Duterte, kundi gusto nilang i-divert dito. Gustong tablahin yung ating speaker. Walang problema po. I-file ninyo bukas, ano man. I-cover namin. Ibabalita namin. Yung mga buzzers ko, mga kababayan, tina-challenge tayo. Bakit niya wala kang kwento doon sa ipa-file na kaso laban kay Martin Romualdez? Ano walang kwento? Lahat ng balita po, ibabalita natin dito. Tagapagbalita po tayo. Journalist tayong legit. Pero alam natin, kung yung mga balita ay divert lang po ng atensyon, diversionary tactics na ini-employ ng mga Duterte. Ito ay legit. Tama po, I was not born yesterday. Sabi ko nga po, hindi man sa pagmamayabang, 40 years na ako sa trabahong ito para malinlang pa ninyo na mga politiko. Hindi tayo malilinlang na mga politiko. Basa ko ang mga nasa kalooban ninyo. Kung ano ang inyong mga intensyon, huwag kami. Bebot Alvarez. O ngayon, yung mga congressmen, lalo na yung mga members po ng The Young Guns at yung mga very active members ng Quadcom, isa-isa na po na nagsalita tungkol doon sa sabi ni Sara Duterte na hindi man daw siya nagbanta na ipapapatay yung ating Pangulo. Wala man niya akong sinabing ganyan. Sila man lang ang may sabi. Matindi mga kababayan. Nagka-amnesia bigla. My Amnesia Girl. Di ba yung pelikulang ganon? Ang titulo. Biglang nagka-amnesia po si Sara Duterte. Ang magandang gawin ninyo para mawala yung inyong pananagutan, criminal liabilities. Magpalabas na kayo ng medical result ng examination, psychological examination, psychiatric examination. Ano niya, Mr. Maravillas? I-declare ng baliw. Reasons of insanity, siguro, will, pwedeng mag-save sa kanya, mga kababayan sa pananagutan. Nilalong tanggalan niya, Mr. Maravillas, kasi yung insanity, isa yun sa disqualification. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ngayon man talaga po, imagine, first time natin na ma-witness, ma-experience ng isang vice presidente. Ini-imagine na pugutan ng ulo, tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ano tingin ninyo? Nasa tamang pag-isip ba ang isang tao na ganyan kung magsalita? Pagkatapos publicly, pinagbabantaan niya, wala pa tayo na na-witness, na-experience ang isang high public official, vice presidente ng isang bansa, publicly pinagbabantaang i-assassinate yung kanyang presidente.
Di ba po, mga kababayan? Kaya ito yung mga reactions ng mga ng ating mga congressmen. Sabi ni Congresswoman Pami Zamora, her own words niya prove that she talked to someone, an assassin or a hitman, in ordered the killing of the president, the first lady, and the speaker of the house. If anything happened to her, that is a direct admission of a criminal conspiracy. And now, she wants to pretend she never said it? Talagang dininay niya, mga kababayan. Kayo man lang niya na, sila man lang niya nagsasabi ng ganyan. Ako walang sinabi. I-recorded po and verified by the National Bureau of Investigation. Ganon katindi, mga kababayan. Harap-harapan na pagsisinungaling. Yan ang kanila pong abilidad. Ang magsalita ng paboro baliktad. Pero yung kanilang pananalita, mga kababayan, magtaka ka, pinaniniwalaan at hinahangaan pa ng kanyang mga supporters. Ganon katindi. Sabi naman po, mga kababayan, ni Representative Sia Alonto Adjong, she threw a tantrum, blurted out highly dangerous statements. And now that she realizes the legal consequences, she is pretending none of it happened. But the public is not stupid. Tama po. Kaya sabi ko kanina, sa isang video natin tungkol sa public apology ni Bato, matapos alipostain at itrete na sampalin, mga kababayan, si Representative Percy Sindanya. At ngayon, nag-public apology. Tinanggap naman yung public apology. Sabi ko, hindi dapat ito palampasin. Bato should be punished, mga kababayan. At least sa Ethics Committee, dapat filean siya ng complaint sa Ethics Committee para ma-censure man lang po, officially ma-censure. Hindi pwedeng nag-sorry na siya, nag-public apology, wala na siyang pananagutan. Kasi pag ganun po, paulit-ulit niyang gagawin yon. Yun din si Sara Duterte, ang pamilya Duterte. Kasi pwede pala, matapos kang manakot, magbanta, mag-public apology ka lang, hindi ka na pwedeng i-impeach, hindi ka na pwedeng i-convict. Tuloy ka sa pagiging vice presidente. So si Senator Bato, si Bato de la Rosa, kailangang i-punish pa rin. Kahit nag-public apology na siya, there's such a thing as retribution. May konsekwensya dapat. He has to suffer the consequence of his action. Ganon din si Sara. Pwede ba na dahil sinabi ni Sara, hindi ko man niya sinabi ha. Sila man lang yung nagsabihan niya yan. You see? At mas malala itong si Sara, walang public apology. Yung pananakot niya po, pagbabanta, sinabi pa niya, no joke niya, no joke. Sabi po ni Congressman Jay Congon, the Filipino people deserve answers. VP Sara Duterte must not be allowed to get away with lying to the public and evading responsibility. Her statements are not just reckless, they're dangerous and she must be held accountable. Kailangan po may public accountability. Pag hindi po, we will be setting a very, very bad example, bad precedent. Ganun na lang pala, mga kababayan. Pag sinabi niya na wala niya akong sinabing ganyan, tatanggapin natin. Kailangan pong turuan sila ng leksyon, mga kababayan. Ngayon, doon naman po sa statement ni Sara Duterte sa kanyang pa-presscon na mas maganda yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino kaysa noong panahon ng kanyang tatay. At ngayon, sumama ang ating kalagayan. Yun ang narrative nila, propaganda narrative. Pinapalabas, wala nang ibang magaling na presidente kundi yung kanyang tatay. At sa panahon ng ating Pangulong Bongbong, bumagsak po ang ating ekonomiya, pati yung krimen bumalik. Yan ang propaganda narrative nila. Sabi po nila yung Congressman Paulo Duterte, nabubuhay yata sa ibang dimensyon si VP Sara. House Deputy Majority Leader in La Union Representative, 1st District Representative Paulo Ortega criticized Vice President Sara Duterte for claiming that life was better under her father. Ortega said, Duterte's remarks during her impeachment press conference suggest she is living in a multiverse, detached from reality. Nasa ibang universe, mga kababayan, si Sara. Baka nandun, mga kababayan, yung kanyang kaluluwa, nakahiwalay sa kanyang katawan, nasa impyerno na po, yung universe ni Satanas.
Nasabi niya sa impyerno daw, drag me to hell. Pagdatingan niya ninyo sa impyerno, dadamay pa tayo. Ako pa niya doon ang presidente. Ako rin doon ang presidente niya. You just imagine. Pati si Lucifer, gustong i-dethrone mga kababayan ni Sara Duterte. Ganon katindi ang mental condition mga kababayan ni Sara. Ganon kalala. Sabi ni Ortega, nabubuhay yata sa ibang dimensyon si VP Sara. Kailan naging mas maayos ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng kanyang ama? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos anya, gumaganda na ang ekonomiya, bumababa ang inflation at patuloy ang pagbuhos ng suporta sa mga Filipino sa kabila ng global challenges. Sabi po ni Ortega. He highlighted the Marcos administration's economic gains including sustained GDP growth, record high foreign investment, stable inflation rates, and expanded social programs benefiting ordinary Filipinos. In contrast, he pointed out that the Duterte administration left behind record high government debt, supply chain disruptions, and pandemic-related controversies. Kaya sabi mga kababayan ni Ortega, ang tanong natin kay VP Sara, mas maayos ba ang buhay ng mga Pilipino noong ang gobyerno ay tambak sa utang, may pandemic mismanagement, at laganap ang extrajudicial killings? Mas mabuti bang magpatuloy ang kultura ng takot, korupsyon at incompetence? He also accused Duterte of using her press conference to distract from the serious allegations in her impeachment case, which include corruption in plotting to assassinate President Marcos and other officials. Kaya sabi niya, ang totoo, baka gusto lang niyang lumayo sa isyu ng impeachment at anomalya sa paggamit ng pondo. Pero kahit anong pagbaluktot niya sa katotohanan, hindi mababago ang mga datos at ebidensya na nagpapakita ng totoong kalagayan ng bansa. Ortega emphasized that President Marcos is steering the economy toward long-term stability in progress, focusing on inclusive growth in governance reforms. Unlike the previous administrations na administration's reliance on fear tactics in political intimidation. Malinaw po yung paliwanag ni Ortega. Napakalayo ang agwat ng kalagayan nung panahon ng kanyang tatay at saka nung panahon 3 years pa lang po, yung ng panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nilulunod nila kasi yung mga economic gains ng ating administrasyon sa paninira ng kanilang mga fake news peddlers. Ayun, nagpulasan. Yung mga maisog vloggers, nagsipagtakbuhan papuntang Supreme Court. Sabi maisog sila, pero takot na takot nagpulasan po. Takot na takot sa Congress. Ayaw matanong. Kasi pag tinanong sila ng Congress, i-examine nila sila ng ating mga magigiting na congressmen, siguradong malulusaw yung kanilang mga kasinungalingan. Mabubunyag lahat. Na lahat po, black propaganda lang, baseless ang mga akusasyon nila. He urged the Vice President to support the administration's programs instead of spreading divisive and misleading rhetoric. Instead of living in a fictional multiverse, she should step into the real world and contribute to nation building under the leadership of President Marcos, sabi po ni Ortega. Well said, Congressman. Bravo, mabuhay ka. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Hindi yung mga kwento ni Sara Duterte, kwentong kasinungalingan at harap-harapan na pagsisinungaling. Imagine, patawag ka ng press con, sasabihin mo, hindi ko man niya pinagbantaan na ipapapatay ko sila. Sila man lang niya yung sabi. Ganon katindi, mga kababayan, si Sara Duterte. Pati kanyang sariling kasinungalingan, pinaniniwalaan niya at ng kanyang mga supporters. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.